Magandang hapon po, ako po si Fatima Zara Tanzo at ang bidyong ito ay ibabahagi ko ang aking kritikal na refleksyon tungkol sa pelikulang Bonifacio ang Unang Pangulo na pinagbidahan ni Robin Padilla. Ang pelikulang ito ay hindi lamang tungkol sa revolusyon, kundi tungkol din ito sa pag-ibig sa bayan at ang tunay na diwa ng kabayanihan. Sa pelikula, makikita po natin na si Andres Bonifacio ay bayani na hindi umaasa sa kapangyarihan o titulo, kundi sa prinsipyo at paninindigan. Para sa akin, ipinakita sa pelikula na ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa kundi sa kakayahan ipaglaban ng tama kahit mag-isa. Sa kasalukuyan, ang gantong uri ng kabayanihan ay makikita sa mga ordinaryong Pilipino, guro, manggagawa at kabataang patuloy nagsusulong ng katarungan at kabutihan sa bayan. Ang pelikula ay nagpapaalala sa atin na kung paano na itatag ang ating pagkakaisa bilang isang bansa. Bilang kabataan, napaisip ako, paano ko ba maipapakita ang pagmamahal ko sa bayan ngayon? Hindi na kailangan ng espada o revolusyon, sapat na ang pagiging mapanulig, matapat at makabayan sa simpleng gawain tulad ng pagboto ng responsable, pagtulong sa kapwa at pagtutol sa katiwalian. Ang pagtaksel kay Bonifacio ng kapwa Pilipino ay sumasalamin sa patuloy na problema ng inggitan, kapangyarihan at pagkawatak-watak sa lipunan. Hanggang ngayon, nakikita pa rin natin ang ganitong issue sa politika na kung saan inuuna ang personal na interes kaysa kapakanan ng bayan. Kaya ipinapakita sa atin ng pelikulang ito kung ano ang halaga ng pagkakaisa, malasakit at katapatan bilang mamamayan. Sa huli, Bonifacio ang Unang Pangulo ay hindi lamang pelikula tungkol sa nakaraan, kundi paalala sa kasalukuyan. Itinuturo nito na ang tunay na nasyonalismo ay hindi nagtatapos sa salita, kundi sa konkretong pagkilos para sa kabutihan ng bansa. Bilang kabataan ng bagong henerasyon, responsibilidad nating ipagpatuloy ang ipinaglaban ni Bonifacio, ang kalayaan, katarungan at dangal ng bawat Pilipino. Maraming salamat at mabuhay ang diwa ni Andres Bonifacio.